tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Praise, magandang umaga po. Welcome sa ating first service. I-high five niyo po ang inyong katabi. Sabihin mo, good morning. Good morning, Brami. High five. Ito si Brami. Amen, magandang umaga po. Welcome po sa ating mga VIPs and invites. No, sabihin mo sa katabi mo, maganda ka pa kaysa sa umaga. Ayan. At mas maganda ka pa, mas gwapo ka kaysa sa umaga. Amen. Makita lang po natin ang ating mga kapatid na nandito. Amen. Ibig sabihin, pinagtagumpayan niya. Hindi ibig sabihin wala siyang problema, pero nandito siya kasi nagtagumpay siya. Amen. Pinili natin na nandito po tayo in spite na mayroong mga challenges po and testings. Amen. Kasi, di ba, ang crisis, difficult situation, anong tawag natin? Opportunity. Nagre-review lang po tayo. Opportunity. Amen. And we are talking about faith. Ngayon po, I would like to share to you, no, congratulations sa mga encounter delegates natin, ng mga kababayan. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? They are the future leaders, the future missionaries and visionaries of this generation. Amen. And sila po ay eventually they will become disciples and leaders ng ating bansa. Sabi nga kanina ni Ate Kat, no, dinedeclare natin mga future pastors, future government leaders, amen, future spiritual leaders. So kaya po ini-equip natin dito sa church, no? We are not just increasing in number. Kasama na po 'yon, parang nagpapalobo tayo sa church. Hindi po yun. We are making disciples. We are winning and making disciples because that is the Great Commission. Yan ang inutos sa atin ng Panginoon. At pangalawa po, kasi we will be having an impact to this nation. Kaya po, ini-equip natin ang mga tao sa church kasi meron po tayong purpose. Amen ba? No? Sabihin mo sa katabi mo, you have a purpose. May purpose po ang buhay natin. The Lord will bless us and we will be a blessing to every family of this nation. Amen. May edad ka, yan, advanced in years, senior citizen ka, o ikaw you are in the middle age, or you are young people, you have a purpose and God will gonna use you in this generation. Di lang po tayo, dadaan dito sa mundo, no? We will not just pass by, but we will fulfill our purpose. Amen? No? Sabihin mo sa katabi mo, i-fulfill natin ang purpose natin. We will gonna bless this nation. Now, our purpose is to love God and to love people. Sa pagmamahal po natin sa Diyos, we will keep obeying the Lord. Minsan di natin naiintindihan, minsan mahirap, minsan di natin feel. But because we are children of God, we are obedient. Amen, as Jesus is. So, we also love the people, katulad ng katabi mo. Yan. Kung katabi mo ang invite mo, it's good na nag-invite ka because we love the people. Amen. We don't want the people to perish. Sabi ng Diyos, none should perish, no left behind. Ang gusto ng Panginoon ay maligtas ang lahat. No? Makaranas ng kaligtasan na galing sa Kanya. Amen. So ngayon po, I would like to share to you, kasi mga 2 weeks ago, pinag-usapan po natin yung crisis, di ba? Sabi ko, last na yan. Last na natin gagamitin yung word na crisis. Kasi sa vocabulary ni Lord, ay walang crisis, kundi it is an opportunity. Actually, in every difficult situation, it's always an opportunity. Amen. No? Sabihin mo sa katabi mo, kung meron kang crisis, opportunity yan. So, God is raising up through disciples in the middle of difficult situation. Ulitin ko po.
God is raising up followers and disciples in the middle of difficult situation. Kasi sabi nga, di ba, in this world, you will gonna have trouble, but take heart, take courage, because I have overcome the world. Amen. I would like to share to you this morning, isa pong kwento sa Bible, no? Hindi lang kwento siya, it really happened. Bago po nagkaroon ng resurrection, hindi po natin siya masyadong naririnig. Ang pangalan niya, pero he was once mentioned in the Bible when Jesus died. After Jesus died, di ba? Katulad ngayon, nag-encounter po. So we are talking about the crucifixion of Jesus, the sacrifices, no? And he was buried and he died on the cross for our sins. And ito po, no, si Jesus, nung namatay po siya sa krus, isa na lang po ang disciple na nanatili. Yan ay si John, the beloved. Tama, no? He remained at the foot of the cross. And the rest of the disciples, they ran away because of fear. Hindi naman natin sila kinokondem. No? Maaring may mga dahilan sila, bakit sila tumakbo, they are saving their own life. No? And si Peter, dininay niya si Jesus for 3 times to save his own face, di ba? May mga dahilan naman, pero pinatawad at nirestore naman siya ni Lord. Pero doon sa cross, si John the Beloved lang po ang natira. Pero alam niyo po, merong isang follower na hindi natin masyadong na-recognize o hindi natin napag-uusapan. Pero siya po ay binanggit ng Biblia, no? That he remained faithful. Actually, malaki ang ambag niya din sa burial ng ating Panginoong Jesus. So, let us read from Matthew chapter 27, verses 57 to 60. Yan. Let's read po. In the beginning, a rich man named Joseph arrived. Anong pangalan po? Joseph. He was from the city of Arimathea and had become a disciple of Jesus. So, hindi po siya part ng 12 disciples. Pero siya po ay tinawag na disciple. Ano pong pangalan niya? Joseph. Joseph the Arimathea, or from the Arimathea. He went to Pilate. Ito po, bigyan ko ng settings or ng background. Si Jesus po dito, patay na. After the crucifixion. And after Jesus' death, ito po si Joseph, isang mayaman, disciple siya, one of the disciples of Jesus, pumunta siya kay Pilate and he asked for the body of Jesus. Hiningi niya o nag-asa, kasi syempre patay na, no? So hindi nila alam kung anong gagawin sa body ni Jesus. Nobody wanted to claim, parang ang hirap no, pagpatay ka na, wala nang kumukuha doon sa'yo sa ospital. Pero ito si Joseph the Arimathea, he remembered Jesus even he was already dead. His body is lifeless. He went to Pilate and sabi niya, ako nang bahala sa katawan ni Jesus. And Pilate ordered it be given to him. Pumayag si Pilate na i-turn over ang katawan ni Jesus kay Joseph. So Joseph took the body, verse 59 po, Joseph took the body and wrapped it in a clean linen cloth. So talagang, kahit napatay na po ang kanyang leader, hindi niya pinabayaan. No? Binalot niya ng malinis na tela. Then, binigyan niya ng respectful burial. Then, he laid it in his own new tomb. Ibinigay niya po yung kanyang libingan na bago pa lang, wala pang gumagamit. Sabi dyan, which had been cut in a rock after rolling a large stone against the door of the tomb, he went away. So, sa mismo po, si Joseph the Arimathea, mismo po siya ang nag-asikaso ng paglilibing sa ating Panginoong Jesus. This was during the dark hour, or sabi nga dyan,
it was night, in the evening. In other translation, it was night. No, gabi. So, ibig sabihin, when it is night, it is dark hour. Ito yung isa sa parte na madilim hindi lang dahil gabi, kundi panahon talaga ng kalungkutan dahil nga si Jesus po ay namatay. Sige po, tayong lahat ay pumikit muna at manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Once again, we acknowledge your death and sufferings at the cross. It is through your death and your sufferings, Lord, we have been forgiven, we have been freed, we have been restored, we have been redeemed. Maraming salamat po as we remember, Lord, ang iyong pagkamatay sa krus, ang mga sufferings mo, Lord. We pray that we will love you even more as followers. And we will take care, not only, Lord, the faith that we have, but we will take care of the body of the church. Thank you so much. Give us the understanding today. Holy Spirit, we welcome you in our midst. In Jesus' name, amen, amen. Amen. So before the resurrection, bago po yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, may event po sa Bible na tayo po ay magkakaroon ng incredible lesson for us, no? We believers today. Meron po tayong hindi nababanggit o na-recognize, pero meron po tayong matututunan sa buhay ni Joseph de Arimathea, no? Siya po ay tinuturing nating unusual hero that emerged during the dark hour. Sabi nyo nga, dark hour. Kasi pag dark hour, it means, yun nga, kanina, let me use again the word crisis. No, sa panahon nito, pwede nating sabihin na sa mga apostles, sa mga disciples, sa mga followers ni Jesus, it was a dark hour kasi patay na po ang kanilang leader o si Jesus. No, it was really a dark hour. Panahon talaga to ng kalungkutan, panahon ng terrible challenge para sa kanila because their leaders had died. So pero ito lang dito sa panahon din na ito ay nababalot po sila ng takot. Kasi no, pinapatay yung leader nila, malamang sila rin. Kaya yung iba po ay nagtakbuhan during the dark hour. They left Jesus during that time. Hello? No? Minsan tayo po may mga na-experience na ganun that instead we face the challenges sa buhay po natin, we run away. We run from the problems. Tinatakbuhan po natin, nilalayuan natin, no? And pagka may dumating na problema, crisis, para sa atin, mas mabuti pang wag na lang harapin o takbuhan na lang. Tama? No? Those are mga possible response po natin kapag po tayo humaharap sa crisis or sa dark hour. Halimbawa, may dark hour ang family, it's better to run away. When there is a crisis or challenge in the church, no, or even in the nation, it's better to run away. Or minsan may challenge sa trabaho, it's better to run away. Pero iba to si Joseph de Arimathea. He faced it. And he became a blessing during the dark hour. Hello? No? And we followers and leaders are called and raised up to be a problem solver. Naharapin po natin ang mga problema na dumadating po. Kahit hindi sa atin. But we see ourselves, nakikita po natin ang sarili natin, we are part of the solution. Sabihin mo sa katabi mo, you are part of the solution. Pwede naman, na nitong time na to, na si Joseph po, isa sa mga followers ni Jesus, ay hindi na siya makialam. No? Pero alam niyo po yung apathy, o yung walang pakialam, ay, it's a sin. Tama, nasa sin profile natin yun, yung apathy. Yung wala kang pakialam. Hindi pwedeng wala tayong pakialam sa problema ng pamilya natin. Hindi pwedeng wala tayong pakialam sa national problem, no, sa bansa, sa problema ng ating bayan. We have a contribution, di man yung total or major contribution, pero at least may ambag tayo. Amen? Sabihin mo, may ambag ka.
sa solusyon. Kaya tayo nag-raise up din po ng mga disciples dahil binabawasan po natin ang problema ng bayan. At dinadagdagan po natin ang mga problem solvers. Hello, kasi kung hindi yan problem solver, talagang problem yan, maker. No? So, what he had done, anong ginawa ni Joseph, the Arimathea, nakukuha po natin, no? Na nasusundan natin. What he had done in the body of Jesus was one of the greatest act of faithfulness. Ulitin ko po, yung ginawa po ni Joseph, the Arimathea, during the dark hour ng mga followers ni Jesus, it was one of the greatest, say greatest, one of the greatest act of faithfulness. Hindi po nag-waver, hindi po siya nang iwan. During the time na meron pong ginaharap na crisis ang mga followers ng ating Panginoong Hesus. Hello. Siya po ay mayaman. Hello. Kaya pwede ka maging mayaman na follower ni Jesus. Diba? Sabi ng Bible, he was rich. He was wealthy man but also a disciple of Jesus. So you can be both. Amen? No? Kaya may mga followers po si Jesus na mga wealthy eh. And in this story, at evening time or night time or dark hour, si Joseph po was considered as a hero na nag-emerge at ginamit niya po ang kanyang influence. Kaya po tayo may mga influence kasi para po maging part tayo ng solution. Ang influence na meron po tayo ay hindi lang para to take the position or to take the lead or ma-recognize po tayo, no? But to use this influence to solve a problem and to be a blessing. He uses influence na hingin. No, siyempre mayaman siya eh. Mayaman siya, kilala siya ni Pilate. Siya ay nakiusap kay Pilate na ibigay mo yung body ni Jesus, the body of Jesus. You know, God is looking, ang Diyos po ay naghahanap ng mga true followers. God is looking for true followers and disciples during the night time, during the crisis, during the difficult hour of the church today. To beg, to pray, and to plead for the body of Christ. Amen? You know, alam niyo po, pag may body, may ulo. Tama? And we know that the body, the head of the body is Jesus Christ. Wala nang ibang ulo, kundi ang ating Panginoong Jesus. And the body, sino po yung body? Who is the body of Christ? Us. We are the body of Christ. We are, the church is the body of Christ. Yan po yung kaya ang tawag po sa church ay body of Christ. Kaya sabihin mo sa katabi mo, you are part of the body of Christ. As believers, as bilang mananampalataya, ay parte ka ng katawan ni Kristo. So at churches all over the world, alam mo yung ang church po ngayon all over the world, madami po, sa atin mapalad po tayo kasi tayo po ay libre sa pag-gathering na ganito, pero there are some part of the country or some part of this world ay binabawal po ang pag-gathering ng mga Kristiyano. Pinapapatay po. Bawal din magbasa ng Bible. No, katulad po sa Kingdom of Saudi Arabia. Bawal po ang kanilang gathering doon. The church are persecuted. So the churches all over the world have gone through a difficult time. Lalo po nung nag-pandemic, alam niyo po, napakatindi po ng pinagdaanan natin kasi bawal po ang gathering nung time na yon. And even in the current international conflict, now we need to be aware of that. At kahit ito pong nangyayari sa bansang Pilipinas, there are conflicts between the Philippines, China, US, di ba? It was all over the world, pero apektado din po ang church. So it is time that we stand up. Sabihin mo sa katabi mo, it's time to stand up. Alam ko meron po tayong mga personal na problema, pero tayo po ay makikibahagi
sa puso ng Panginoon para sa bansa, para sa bayan at sa mga tao po. Amen. And that's why as a church, we need to gather together and we need to be united. Yan po yung kahalagahan po ng body of Christ. Yan po ang kahalagahan ng church. Hello, sabihin mo sa katabi mo, we are the body of Christ. Hindi po tayo magkakaaway. Tama? No? Meron ka bang nakita na katawan ay sinampal niya ang kanya o sinaktan niya ang kanyang sarili? 'Di ba? Alam niyo po hanggang ngayon sumasakit po yung daliri ko sa paa dito po sa kanan. And kapag po yan kumikirot, sumasakit po parang nararamdaman po ng buo kong katawan. Parang ganun din po sa church, may isa lang na nasasaktan, 'di ba? Ay dama ng buong church. Hello? Yung isa lang na nanghihina ay dama po ng buong church. That's why we are being called to pray, to help and encourage one another. We need to encourage the body of Christ. Amen. Ang isa pong buhay, malusog na katawan ay merong ulo. Tama? May nakita na ba kayong katawan walang ulo? Kakatakot yun, di ba? Hello. So every part of the body has a purpose. Lahat po ng parte ng katawan ay may purpose. Kaya tapakin mo ulit yung katabi mo, sabihin mo may purpose ka because you are part of the body. Amen. We perform different tasks. Hindi tayo magkakamuka. Kaya wag mong i-compare din ang sarili mo. Tama? O yung galing-galing naman ni Kuya Raymart kumanta, sana ako din. No? Siya ang pangunahin dyan. Sila Ate MJ. No. Hindi porket hindi ikaw ang umaawit dito. Gift nila yun eh. Yun ang kanilang function sa body. Tama. Pero yung mga ushers, yung mga nag-welcome dyan, that is also, they have their different function. Tama? No? So, we have different tasks to perform, but all of us submit to the head. We submit to the head. And who is the head? Jesus Christ. Because we cannot function as a body without a head. Amen. So, kailangan una talaga, no, we are believers of Jesus Christ. Amen. Lahat po ba tayo ay believers na ni Jesus? So, ito po ay ginamit ni Paul as comparison. Ito, basahin po natin sa Ephesians 5:23-24. Sabi po dyan, for a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. Sino daw ulit ang head ng church? Si Jesus. Amen. And we are the body. So He is the Savior of His body, the church. Amen. Malinaw po yan. For a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. He is the Savior of His body, the church. Tayo po yung body. So Joseph the Arimathea, a true follower, balik po tayo sa kanya. Joseph the Arimathea, a true follower, hero, champion in the dark hour, in the time of crisis, in the time of testing of the body of Christ. Tinuturing nating isang bayani po si Joseph sa panahon ng challenges ng hinarap ng church. He became the caregiver of the body of Christ. Ulitin ko po. Joseph became the caregiver of the body, the lifeless dead body of Jesus. Or the lifeless body. No? Joseph became the caregiver of the lifeless body of Christ. He became the defender of faith. Hindi niya pinabayaan ang katawan ni Kristo. Hello? Nakikita po ba natin na sa panahon po ng challenges, time may come, hindi natin alam because clueless, no? Unpredictable po ang mga pangyayari sa ating paligid and we might experience a difficult situation, di ko naman sinasabing sana, pero we might, sabi nga ni Jesus,
In this world, we will have trouble. Maaring makaranas ang church. But, are you part of the body and will you be the defender of the body of Christ during the dark hour? Amen. The Lord, the Holy Spirit wanted to challenge us this morning. No? Alam niyo po, madali talaga magsama-sama pagbasaya ang panahon. Pero paano po pag sa panahon na ng pagsubok? I pray that we will have the spirit of Joseph, the Arimathea, that we will take care of the body of Christ. Amen? No? Walang iwanan. Sabihin mo sa katabi mo, walang iwanan. Parang ganito, bahala na kayo dyan, kanya-kanya na tayong kaligtasan dito. Di ba? Magkapanahon ng ano. No, hindi po tayo ganun. No, yung kanya-kanyang kaligtasan na. We still take care of the body of Christ. We will empower the body of Christ in spite of and regardless of what happened. Hello? Ito po yung hinahanap ng Panginoon na tayo po ay tagapangalaga ng body of Christ. When you say tagapangalaga or the caregiver of the body of Christ, you are a caregiver of your fellow believer. You will take care of the disciples. Hello? Hindi mo iiwanan ang disciples mo during the crisis. Yun nga sinasabi ko sa inyo, bahala na kayo dyan, kanya-kanya ng kaligtasan yan. May mga anak ako dito. Diba? Yung pagka may outreach ka, halimbawa, nasa Manila is, bahala na kayo dyan, nasa Manila is, diba? Takbuhan na to. Hindi ganun. Tama? Joseph the Arimathea, take care of the body. Joseph the Arimathea, take care of the body of Christ because he knew in his faith, naniniwala siya that if he take care of the body, amen, yung burial, binigyan ng respect, binigyan ng magandang binigyan ng magandang libing. Ganon din sa ating kapwa mananampalataya. Tapikin mo yung katabi mo. No? Bigyan mo ng magandang respeto yan. Mabuti, maayos na respeto yung katabi mo. Amen? At hindi mo iiwanan. Sabihin mo, tapikin mo, hindi kita iiwanan. Lalo na kung katabi mo yung disciple mo. So ano pa yung mga roles ng followers in the time of difficult situation? Ano po yung mga roles natin? Do you believe that you are part of the body of Christ? Do you believe that you are a follower of Jesus like Joseph? So number 1 po na role natin as followers, God wants to transform followers from consumers to givers. Amen. Gusto niya tayong baguhin mula sa pagiging taker to giver. Na hindi lang po, lalo na when we are growing, we are maturing, we are growing. We are no longer taking. Hindi lang tayo yung kuha ng kuha o tanggap ng tanggap, pero nagbibigay na rin po tayo. Hindi lang po tayo yung inaalagaan, nag-aalaga na rin po tayo. Hello? Dahil alam niyo po, sabi nga ni Bishop, alam niyo po yung challenge natin dito. Halimbawa, meron po tayong disciple na 100. 100 disciples. Pero ang ipapanganak sa isang araw, 1,000 na babies. So, 10 times po yung hinahabol po natin. Hello? Kaya nga, kailangan po natin na tayo ay tulong-tulong. In whatever area we are assigned. Nasa marketplace ka, nasa school ka, no? Nasa community ka, nasa government ka, we are part of taking care of the body of Christ. Amen. We are engaged in winning and making disciples. Amen. So, hindi lang po tayo taker, kundi magiging giver na rin po tayo. Mag-aalaga na rin po tayo. Amen. So many could have been there when Jesus died. Dapat dami niyang followers, hindi lang naman 12. Pero walang pumunta, walang bumisita doon sa katawan ni Kristo sa panahon ng dark hour, kundi si Joseph.
Nobody dared to ask for his body and take care of the dead body of Jesus, but only one man did. Isang tao lang, isang mama lang, ang nagkaroon ng lakas para alagaan at ilibing, magbigyan ng magandang burial ang ating Panginoon. At yan po ay si Joseph. Actually, wala po siyang benefit. Walang benefit si Joseph dito. But he did it out of the love of his heart. Wala po siyang makukuha. Bakit? Yung pangangalaga ng katawan ni Kristo, no? Ng patay na katawan ni Jesus, patay na eh. Ano pang magiging benefit ni Joseph? Pero ginawa niya yon out of his love. Sabi niyo nga, out of his love. Out of his love in his heart. When the body of Christ was dead and most vulnerable, God used one willing person to take care of the body. Noong sa panahon na mahina, di ba, sa panahon nung si Jesus po ay nagpapakain, si Jesus ay nagpapagaling. Ang daming sumusunod sa Kanya. Diba? Nagpakain pa siya ng 5,000, 5,000 plus. Nagpagaling siya, halos nagsisiksikan ng mga tao at hinahabol po si Jesus during the time na siya po ay nagpapagaling at gumagawa ng himala. Pero sa panahon na si Jesus, ang kanyang katawan ay lifeless, vulnerable. Nobody dare to take care of his body. Only one man. That is Joseph. So tayo po, no, as followers of Jesus, we have that love and concern for the body of Christ. Not during the time that the church is strong, but most especially when the church is needing someone like Joseph. Sabihin mo, ikaw yun. Na sa panahon na may crisis, sa panahon ng difficult situation, no, you are there. Nandiyan ka. Are you willing to be like Joseph? We will take care of the body, from consumer to giver, from taker to giver, from receiver to a giver. Number 2, God will use a follower to preserve the church in difficult times. Gagamitin po ng Panginoon ang totoong mga disciples o mga followers para i-preserve ang church sa panahon ng difficult times. Naalala ko po, no, during the pandemic, na wala po talagang gathering. And may mga nag-arise po na Joseph. They remain faithful during the dark hour, na kahit in times na talagang very dangerous, na lumabas, no, makipag-meet sa mga tao, there are some people who remain taking care of the body of the church, taking care of the body of Christ, taking care of the church. Nung time na yun, very vulnerable ang church kasi tayo po ay walang gathering. Sabihin mo, gagamitin ka ng Lord para i-preserve ang church. Amen? You know, the church is a blessing to this nation. Hello? Tayo po ang kailangan ng bansa, hindi po yung mga politiko. The people of God is the answer to the difficult situation of this nation. Hindi po yung mga matatalinong politiko, no, mga makapangyarihang politiko. Ang kailangan po sa gobyerno ay ang mga may pagmamahal sa Diyos at may banal na takot sa Diyos. Amen? Now, that's why the church is very essential. Tayo po ay significant in this generation. Amen, mga young people. We are significant. God wants to use us in this hour of the church. If ever there was a time to show up, kung may panahon po na kailangan nating magpakita at pagpalain po natin ang church, the body of Christ, it is now. Sabihin mo sa katabi mo, it is now. Diba, pag tayo po pupunta sa church, kadalasan po ay we are thinking of something to take, to receive. But what about yung
kaisipan po natin that as a follower of Jesus, the Lord will gonna use me to preserve the body, to preserve the church. Paano natin ipe-preserve ang church during the difficult situation? We will win and make disciples. We will be involved in the outreaches. Amen. Sino po yung mga nanggaling sa outreaches dito? There are several ways po to bless the body of Christ. Hindi lang po ang body of Christ ang nandito sa loob ng building na to. Alam niyo po that we are diaspora. Nagda-diaspora na tayo, no? Nagkumakalat na po tayo. We have 10 outreaches. The body of Christ is increasing. We are emerging. Why? Because there are some Joseph de Arimathea that is taking care in the outreaches. Pwede kang maging parte niyan. Alam niyo po yung ilan sa mga mga leaders and disciples po, na sila po ay nagbe-bless ng mga families. Sila po ay mga nagpapakain ng mga bata, nagpapakain po ng mga invites natin sa outreaches, and you can be part of it to take care of the body, to preserve the body. Hindi po natin nahayaan na ang katawan po ay manghihina. Tama ba? Katulad ng katawan po natin, hindi po natin nahayaan yan na nagdi-decrease na, nagwi-weaken na ang katawan. Di ba inaalagaan po natin yan? Tama ba? Inaalagaan na natin ang katawan. Bina-vitamins natin yan, pinapakain. Tama. Minsan nga, ini-skincare pa. Hallelujah. Kasi bakit we are preserving the body of Christ? Hello? How does it happen? Dito po sa church. Sa outreach po, pwede nating alagaan at i-preserve ang body of Christ by involving in the outreaches. At hindi lang 10 ang magiging outreaches natin, dadami pa. Not because for the sake of Jagiya, but because for the sake of the body of Christ. Hello. That is preservation. Sabihin mo, mag-involve ka, kapatid. Hindi natin hahayaan na ma-weaken, na ma-overcome ng mundong ito ang ating generation. We will be part of the preservation. Number 4, God is looking for true followers in the dark hour right now. Naghahanap po si Lord ng totoong tagasunod during the difficult times. Kailangan ng totoong tagasunod sa panahon ng crisis. God is watching for leaders to raise up. Ulitin ko po, God is looking for leaders to raise up and bless as He observes who is coming to the house of God in this difficult time. Sino yung mananatili? Sino yung magiging Joseph de Arimathea? Who will be faithful in times of the dark hour? Sino yung magte-take risk? Magde-dare na ipagpatuloy? Amen. Hallelujah. Alam mo yung mga dark hour natin, may mga personal dark hour po tayo. Tama? No? And may mga dark hour din talaga na nangyayari sa ating paligid. And God is looking for someone who will rise up to take the lead. Amen? Hallelujah. Ito po, gusto ko talaga mag-focus sa outreach Sa outreach po, ang gagawin po natin, mag-equip pa po tayo doon. Magde-develop pa po tayo ng mga leaders. Hello, hindi lang po natin i-add sa number ng taga-Jagiya ang mga taong ma-attend sa outreach. Our very purpose is to equip and to empower the people that we will live our purpose. Natuto pa rin po natin ang very purpose ng buhay natin, and that is to love God and to love the people, to value God and to value the people. Amen. To please God and to bless the people. Regardless of the situation, but especially in the difficult times. Amen. Tayo yung mga tao na
hindi tayo aatras during the difficult hour. Amen? No? Hindi nababahag ang buntot natin. Tama? Hallelujah. Hindi kasi tayo buntot, sabi ng Bible. We are not the tail, but we are the head. So now is the time. Now is the time, or not, this is not the time to shrink back or distant. Ito yung panahon na hindi po tayo manliliit, o hindi tayo magde-deny, o hindi tayo aatras sa ating commitment sa body of Christ. Hello? May kausap pa ba ako? Nakaka-relate ba ako sa inyo? This is a call to all of us. Alam niyo yung heart ni Lord talaga para sa mga tao. Sabi niya, Israel, when He saw the crowd, sabi niya, you are like a sheep without a shepherd. Pero alam niyo po, ang flock, hindi lang po itong number na to, napakadami. We have billions. Ilan ang population natin sa Pilipinas pa lang? 100 million population na tayo. And God is looking for a leader, for someone who will lead that 100 million. Pero hindi kaya ng isang tao lang yon. Kaya po tayo nagre-raise up pa ng maraming leaders who have the heart of a father and a mother to take care of these people. Sabihin mo, ikaw yun. Kahit young people ka, pwede kang mag-alaga. You can take care of the people. Kung nasa school ka, take care of the students. If you are a teacher, take care of the students. If you are in the marketplace, take care of the professionals. If you are in the community, take care of the wives, of the husbands. We will be a blessing to them. Amen. Hindi to po panahon ng atrasan. We will move forward. Amen. The church will move forward. Amen. Walang aayaw. Sabihin mo sa katabi mo, walang aayawan to. Na, hanggang sa huling hininga na to. Number 5, we are part of revival in the church before He calls us home. Tayo po ay parte ng paparating na revival. May malaking pagbabago bago po tayo tawagin pauwi ng Diyos. Hello? Bago po nagkaroon ng resurrection is a type of revival. Sa panahon na to, ulitin ko po, sa panahon na to, patay si Jesus. Pero di ba after 3 days nagkaroon ng resurrection? So resurrection is a part of revival. So ibig sabihin po, itong difficult situation natin, hindi po ito magtatagal. There will gonna be a great revival coming. Pero bago po magkaroon ng great revival, there must be someone who will take care of the body. Bago po nagkaroon ng resurrection si Jesus Christ, inalagaan po ni Joseph de Arimathea ang katawan ng ating Panginoong Hesus. There will gonna be a time of transition. Tandaan po natin, itong difficult situation na to ay hindi po forever. There will gonna be a great revival sa Mindanao, sa Luzon, sa Visayas, and all over the world. Hello? There will gonna be a revival. From death to resurrection. Kaya sa time po na to, si Joseph refused to be a traitor in time of transition. Hindi pa siya yung tipo ng disciple na naging traitor na iniwanan niya po ang katawan ni Jesus. Kundi siya po ay nag-volunteer para i-prepare ang body for the resurrection. We are type of followers who will prepare the church for revival. Pag sinabi po nating revival, marami pong taong makakakilala kay Kristo. Marami pong tao ang manunumbalik sa ating Panginoong Hesus. And we are the type of Joseph that we will gonna prepare the body. We will gonna equip the church for the coming revival. Amen. Kasi kung hindi natin ipe-prepare ang church, paano yung resurrection? Paano yung revival? Kaya dapat ma-equip ka. Sabihin mo sa katabi mo, dapat ma-equip ka.
Dapat ma-empower ka. Leaders, we need to commit ourselves to equip and empower the church. Outreach leaders, hallelujah. I encourage you to keep doing what you are doing now because we are preparing the church for great revival. Magkakaroon ng great revival sa Kogyo. Magkakaroon ng great revival sa Manila East. Magkakaroon ng great revival sa Laloma. Magkakaroon ng great revival sa Estrella, sa Salpacan. Amen. Magkakaroon ng great revival sa Barrio. And all over the Philippines. Nagsisimula pa lang tayo ngayon. And number 6, we must be attached to the body of Christ. Huwag humiwalay sa church. Amen. Have you ever seen a part of the body detached from the body? Halimbawa, a finger that is detached in the body remain alive. Meron bang parte ng katawan na tinanggal o ang tawag dito, halimbawa pinutol na mananatiling buhay? Halimbawa, ito pong daliri ko na, alam mo, sabi ko nga, itong daliri ko po sa paa, nilabas ko na, di ba? Hindi na pedicurean. Anyway. Sabi ko, tinitignan ko, namamaga siya. Siguro 1 month na po to. Sumabit po sa pintuan ng J12. Sabi ko, namamaga to. Tapos sabi ko ganon, naku, ano kayo mangyayari dito? Sabi ko, baka putulin na to Ang hirap tumapak ng walang daliri sa dulo. And once na touch po ang daliri na to sa aking katawan, wala na, it will become lifeless. It becomes useless, tama? Magiging useless na yung daliri na yon. And on the other hand din, malaking kawalan din sa body. Tama, ang hirap po maglakad ng walang daliri sa dulo. Sa totoo lang po. Sabi ko, grabe, kahit maliit pala itong daliring to, kailangan at importante pala. Alam niyo, yung sumakit po yung buko kong binte dahil hindi nagko-function yung maliit na daliri sa dulo. Kaya kung ikaw ay tingin mo sa sarili mo, maliit kang daliri sa paa, you have a function. Kaya hindi ka pwedeng mawala. At hindi rin pwedeng nakadetach ka sa body. Otherwise, you will become useless. Hindi po tayo pwedeng nakahiwalay sa body of Christ. Hindi pwede po tayo nahihiwalay sa church. Because our life will become useless. Amen. Yung ating pong life comes from the system ng body. Kaya kailangan po tayo ay naka-attach. Sabihin mo, naka-attach. Ang demonyo po ay gumagapang habang mga natutulog ang nasa paligid. Habang nagkakaroon po ng mga iba't ibang challenges and crisis. Pero kailangan, sa time ng dark hour, sa time po ng crisis, naka-attach ka. Huwag kang hihiwalay. The more na dapat naka-attach ka sa church. Ulitin ko po. Sa panahon po ng dark hour, sa panahon po ng problema, ng challenges, the more dapat nakadikit ka. Di lang nakadikit Ano yung attach? Nakakabit, no? Tama? You are part of the body, you are part of the church. Dahil naghihintay po ang demonyo na mag-isa ka. Pag mag-isa ka, madali ka niyang maloloko. Pag mag-isa ka, madali ka niyang masisila. Unlike when you are part of the church, unlike when you are part of the body of Christ, there are many people praying for you. There are many people encouraging you. Hello? Kaya nga, hindi po tama yung sabihin mong, hindi mo na ako mag-church, ayusin ko muna sarili ko. Ay, hindi kayang ayusin ng isang daliri, hiwalay siya sa katawan. Kailangan niya ng nutrients from the body. Amen? And remember, the church is not perfect, but the head is perfect. As long as there is head, Jesus Christ, the body will function. Kaya
wag mong din titignan yung kakulangan ng body. Ang tignan mo yung head. Ang tignan mo si Jesus. Kaya nga sabi sa Bible, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Ang body po, it's not perfect. Pero hindi po tayo nakadepende sa body, pero tayo nakadepende sa head. Hello? Kasi baka sabihin po natin, ang hirap naman balik sa church. Kasi ang daming imperfect. Diba? Ang daming sasabihin. Hindi po totoo. Wala po sa Jagiya yan. Alam niyo kung bakit? Ganito po yun. Tayo po ay sobrang busy na sa pag-win and make disciples at paggawa ng vision para pag-usapan yung mga unnecessary. Tama? Sinosolve lang po natin yan. We will find solution. But tayo po ay hindi tayo chika minute. Na? Hindi po tayo see-through. Alam niyo na yung see-through? Yung kainday-badiday na program na showbiz ang pinag-uusapan. Naabutan niya ni Ate Pet. Diba? Hindi po ganun ang church. Tayo po ay busy in advancing the kingdom of God. We are busy in encouraging the body of Christ, encouraging the people. Amen? Empowering and raising up leaders. Dahil naghahabol po tayo ng oras. Amen? Because life is so short. Hindi natin alam kung hanggang kailan mabubuhay ang isang tao. Hindi natin alam kung kailan darating ang rapture. That's why we are running out of time. Hinahabol po natin. Kaya dapat yung winning, making disciples, equipping, empowering, raising up leaders. Kaya ito talagang delegates na to. Sabi ko 22, sabi ko hallelujah. Salamat sa buhay nyo na nag-response. Respond. Nakatingin sa akin si Alex eh. Meron ako ditong Grammarly eh. Human Grammarly. Number 7. Be a true follower in the night during the down seasons in life. Sabihin mo sa katabi mo, be a true follower during the night hour. Amen. True followers show up in times of dark season. Tayo po ay nagpapakita, tayo po ay nagsho-show up, tayo po ay nagpa-participate, tayo po ay nagko-cooperate during the dark hour. Kaya tayo po as a church, hindi lang po tayo yung sabi ni Pastor Berana noon, sabi niya, alam mo mali itong kanta na to, bakit ganun? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Alam niyan, masayang tunay. Masayang tunay, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, naging masayang tunay. Yun ang kinanta, paano nung panahon ng malungkot? Sabi niya, bakit ganito ang ng Kristiyano? Sabi, masayang tunay. Meron pa isa ang buhay ng Kristiyano ay naglulundagan. Naglulundagan, di ba, Joy? Naglulundagan ang buhay. Sabi niya, bakit ganun ang lyrics nito? Ang buhay ng Kristiyano, naglulundagan. Kaya tuloy ang pananampalataya, lumulundag. Up and down, up and down. Hello? Kaya tayo po mga followers, the true followers, tayo po ay nagpapakita even the times of up and even the times of down. No? Hindi lang po tayo nagpapakita sa panahon ng masaya. No? Hindi lang tayo nagpapakita sa panahon ng anniversary, ng Christmas party. Hindi po tayo party goers. Pag panahon na ng training, wala na. Hallelujah. Pagbigyan niyo na ako. Pero actually, this is the heart of your pastor, no? To equip you, to empower. This is my purpose. Gusto ko makita si Ate Ruby, no? Na leader na ng mga disciples dito sa baryo. Ilan taong ka na, di ba? Okay, 53. Imagine mo, si nanay, 73 years old, nakita ko dun sa report sa outreach na namimisita. Si Nanay Gloria, Nanay Gloria, tayo nga. Si Nanay Gloria po ay gagraduate ng School of Leaders, nag-preaching clinic na po yan, nag-encounter. At alam niyo po, dun sa report namin sa outreach leader, aba, namimisita.
Bumibisita sa mga wini-win. Hello, Joseph de Arimathea taking care of the body, preparing the body of Christ. Amen. So we will show up during the dark season. When the church is being attacked, this is the time to show up and worship God. Amen. When we are experiencing personal struggles, this is the time to worship like we never did before. Na sa panahon ng atake, ng kaaway, sa panahon ng mga problema, dito yung panahon tayo ay magpapakita, no? At magpa-participate, magko-cooperate, mag-worship, magpe-pray, mag-win, mag-invite. Amen. Hallelujah. Sino dito yung may mga struggles ngayon, may mga dark hour? It is time to show up. Show up in the outreach. Marami po tayong outreaches. Meron pa sa Floodway. Meron ba akong di napanggit? Floodway, may Pasig. Meron pa tayo sa office, no? Starport. Sa Starport po, meron po tayong outreach. Isa marketplace. Si Ate Masay po ang outreach leader natin doon. No? Ang kanyang pong sinisiran doon ay mga professionals. Kasama po yung boss nila. Amen. We are intentional. The church is intentional. Because we are preparing the body of Christ for revival, for the comeback, or for the rapture. Amen. So, when we are experiencing personal struggles, show up. Kaya sino dito yung may mga struggles, dark hour? Ako lang. No, sino dito? Come on. Amen. It's time to show up. Show up and worship God. We will worship the Lord together. We will declare who God is. Amen. Together. Katulad ng inawit natin kanina. Ano ba yung unang ng awit ng kanta? No? Yung sa praise. Mamaya awitin natin yan. Number 8. We will have a great comeback. Your great comeback will lead you for more revival. This is the time to come back. Ito yung panahon na babalik ka. Amen. Be a champion when others are not even showing up. Kung yung mga iba ay hindi nagpapakita o medyo nangihina, no? Hindi naman natin ginajudge. Mabaring may pinagdadaanan, pero wag ka nang gumaya. Hello? Huwag ka nang gumaya. Magpakita ka. Lalo kang mag-init sa pag-worship kay Lord. Mag-init ka sa pagsunod. Kahit may tarak na sa likod yung ano mo, yung may tarak na yung likod mo, sugatan ka na, show up. Sabihin mo, babangon ako't dudurugin kita. Sabihin mo sa demonyo. Tama? No? The church is coming back in a bigger, more powerful way than ever, and He is looking right now for the people that will lead that movement. Amen. Hallelujah. Pagbalik ng church, after this, mas lalaki pa tayo, amen. Our motivation is this difficult situation. Mas lalo tayong manggigigil mag-disciple. Mas lalo po tayong manggigigil na mag-open ng mga outreaches. Amen. Because there will gonna be a great comeback for the church. Hallelujah. And number 9, we are true disciples. We, the true disciples, need to defend the church. Tayo mga totoong disciples, the true disciples, ipoprotect po natin ang church. Don't allow people to speak against your church. Huwag mong hayaan na may magsasalita laban sa ating church. Amen. Hallelujah. And never speak against the church. Protect the church. When you protect the church, you protect the body of Christ. You protect your fellow believer. You protect your pastor. Amen? Regardless of imperfection, tandaan po natin, walang perfect na church. No perfect church. At kung maghanap ka ng perfect church at makakita ka, kakut ko lang, sabi ng isang pastor, huwag ka pupunta dun. Kasi magiging imperfect na yon. Pero actually, wala talagang perfect church, right? So regardless of the imperfection of the church,
of the leaders, of the disciples, of your fellow believers, because you yourself, we ourselves is not perfect. Let us love the church. Let us protect the church. Never say anything bad against the church. Dahil pagka nagsasalita po tayo ng laban sa church, sinasaktan po natin ang ating sarili. Hello? Parang ganito lang, sinusuntok mo ang sarili mo. Tama? Pagka po tayo nagsasalita laban sa church, protect your church. Let us declare, I love my church. And I'm gonna stand up for the church. Amen? Hallelujah. Nabibless po ako sa mga kapatiran natin, mga leaders, na kahit ano pong sabihin ng iba laban sa church, she always has the positive word to defend or to say about the church. Amen? Tandaan po natin, dito po tayo tinanim. Dito din po tayo na-born again. Dito tayo pinanganak. We are planted here. Dito tayo nakakilala sa Panginoon. Dito tayo natutong lumakad. Dito tayo natutong manalangin, mag-worship. Dito natin mas lalong nakilala ang ating Panginoong Jesus. Amen ba? So therefore, let us love the church. It means let us love the pastor, let us love the leaders. Amen. Hindi yung kapag may nakita po tayong hindi natin nagustuhan, parang lahat na ng mga ginawa, nakalimutan na natin. Ay, tama, mali. Dito po na-nurture ang inyong mga anak. Dito po tayo na bago. So therefore, let us love the church. Andito po ang Holy Spirit. That's why let us protect the church. And actually, the church is also defending you. The church is protecting you, protecting your family. Ang church po ang nag-pray para ma-preserve ang family ninyo. Ang church po ang nag-pray para ma-preserve ang inyong mga anak. That's why we need to love the church. Kaya kahit kung halimbawa may makita tayong konti lang na hindi natin nagustuhan, it's not right to speak against the church. Sabi nga ng Panginoon, anuman ang ginagawa mo sa pinakamaliit na ito ay ginagawa mo sa akin. Tama? When we are fighting against the church, we are fighting against Jesus. Kaya let us be like Joseph de Arimathea. Let us take care of the body. Amen. We, the church, is needed. Number 10. Kailangan tayo ng bansang ito. Kailangan tayo ng gobyerno. Kailangan tayo ng generation na ito. Amen. Let us defend what we believe and let us contend for souls while there is still time. Ipaglaban natin ang mga kaluluwa. Ipaglaban po natin ang mga young people. Ipaglaban po natin ang future ng mga batang ito. Hindi po ako si Gabriela Silang. Pero meron po tayong influence to take care of the young generation. Amen? Binigyan tayo ng boses, magsalita tayo, mag-share tayo. We have the heart. We have the ability to take care of the people. We have the money. Then let us take care of the generation. Amen. Ano naman ang nagagawin natin sa pera natin? Kung tayo naman ay mamatay, maiwan na natin yung mga milyon natin. At least man lang magamit natin for eternal value. Ang may eternal value po ay hindi house and lot, hindi po kotse, hindi ko sinabing masama yan. Pero kapag ka na-disregard po natin ang mga may eternal value, isa lang ang may eternal value, ano po yun? Kaluluwa. Ang kaluluwa, minsan tinitipid natin, ayaw natin mag-support. Kung meron pong mabibless sa 200 pesos na i-Jollibee mo siya, i-McDonald's mo siya, in-invite mo, imagine mo na win, pinamasahihan mo, hindi naman forever yun. Magiging disciple din yun. Sino dito yung pinamasahihan? Diba? Nilibre ka, kaya ka nandito. Tara, punta tayong Jollibee. Hindi sinabi ko pupunta church. Mayroon ako narinig na ganun eh. Sabi, pupunta daw sa Jollibee. Di sumama naman ako. Yung pala, dadaan muna sa church. Pero dahil doon, na-born again. Amen? No? So, yung money po natin, yung pera po natin, nagkakaroon niya ng value kapag ine-invest natin sa tao. You see, yung pera natin na ini-invest natin sa disciples natin, yan po ay may eternal value. Yung pera mo nakatulong para madala mo siya sa langit.
Uy, ibang katuruan yan ah. Hindi, si Jesus talaga ang Savior. Pero ginawang tool yung pera mo para siya makarinig ng gospel. Tama? Amen. That's why yung money po natin, may value yan if we invest it to soul. If we invest it to the people, the church is needed. Kaya nga, we are also declaring that the people of Jagia will be blessed. Pagpapalain ang inyong trabaho, pagpapalain ang inyong negosyo, pagpapalain ang buhay natin because we are children of God. And we know our purpose, we know the value of our money. Because we are needed for this generation. Amen? Kaya nga pag gimmick po, grabe, nagpapakain sa gimmick, mga young people, kahit mga kwek-kwek lang, mga anong tawag dito, yung mga fishball. Pero ang dami pong naboborn again sa fishball. Ang daming young people na born again sa fishball. Binabalikan po ang fishball ni Ate Katrina. No? And number 11, we don't make permanent what God intended to be temporary. Amen. Hindi po tayo nakadepende sa kung anong nangyayari ngayon because this is not permanent. Amen. This is not our permanent status, yung difficult situation. Our permanent status is a resurrection. This is not our home. Hindi po ito ang ating tahanan. Our permanent home is heaven. We are also journeyers in this place. Tayo po ay dadaan lang dito for 80 years. Yan ang pinaka-maximum. Kung abutin pa ng 100, hallelujah. Pero gusto mo pa bang mag-over 100? Di ba wala na yung mga kabats mo, malungkot na yon. Pero kung ikaw man ay umabot ng 100 years, praise the Lord, pero sa pagdaan mo sa mundong ito, merong maboborn again. Merong maliligtas. Merong bit-bit ka na kaluluwa. Na pagharap mo sa langit, sasabihin mo, Lord, ito ang bunga ko na born again po. In-invite ko sa church. Amen. That is the very purpose of our lives. Hindi po yung tayo dumaan para magpayaman. Pero walang naligtas. Kaya gusto mong yumaman kasi gusto mong gamitin ang pera mo para mas marami pang ma-born again at mapalapit sa Diyos. Amen. And number 12, last po, difficult situation is not our new normal. Hindi po normal itong dark hour na to. Amen? Hindi po dito tayo magre-rely. The circumstances of this world do not determine our destiny or mahinto ang ating purpose. Kung ano man yung mga pumuputok na world war, malapit ng mag-World War III, it doesn't matter. Amen? We are not afraid of that. Hello? We will take opportunity. Kung may naririnig po na, malapit na mag-World War III between US, China, Philippines, or whatever. Ang Pakistan, may binubomba ng Israel. Habang naririnig po natin ang mga ganitong balita, dapat lalo po tayong manggigil sa pagwiwin at sa pagdidisciple. Dahil paano pag dumating na ang World War III? Mas maraming magiging casualties niyan. Ang tanong kung ang mga taong ito ay nakakilala na sa Panginoon. Ang pamilya mo ba nakakilala na sa Panginoon? Tumanggap na ba sa ating Panginoong Yesus? Inilagak na ba ang kanilang pananampalataya kay Jesus? Ito lang pong huling bagyo natin. Ang dami po nating casualties. Dito sa Rizal, 11. At ang bawat isang kaluluwa po ay mahalaga sa Diyos. The question is, paano kapag ka binawian ng buhay na wala pong pananampalataya kay Jesus? And sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father. Jesus said, except by me. Sa pamamagitan lang ni Jesus, kailangan manampalataya ang tao. Paano yun mangyayari? Magkakaroon na lang tayo ng regret na ang mga taong to ay namatay nang walang pananampalataya kay Kristo. Kaya po tayo nag-i-equip, kaya ini-empower natin ang church kasi tayo ay magdiaspora man, mangalat man tayo, meron tayong mensahe na ipararating sa mga tao at ang iisang mensahe po natin ay Jesus is Lord. We need to put our faith in Jesus. John 3:16,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, who is Jesus Christ, that whosoever believe in Him, whosoever believe in Jesus Christ will not perish, but will have everlasting life. This is our message, that whoever believes in Jesus will not perish. Kaya nga, pag may mga namatay, etong bukang bibig, if only, kung saan na lang nakakilala. Kung saan na lang nasharean. Amen? We have to rise above the news reports of the day. Amen? God is going to resurrect the church. He will do miraculous work in the days ahead. And let us be part of the amazing season and find our place in the movement. Tayo po ay parte ng body of Christ. We are part of the church and we have a task to perform. At unang-una po na lahat po sa atin, ang kailangan po nating gawin, kung hindi ka man kumakanta, hindi ka man nasa usher, o nagtumutugtog, o nagmumultimedia, the best thing that we could do is to invite people and bring them to Jesus Christ. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. And to end this, today, more than ever, we need true follower of Jesus Christ in the night hour, in the time of crisis, in the time of dark hour. We can no longer be silent. Sabihin mo, hindi tayo pwedeng manahimik. We cannot be passive in this time. Amen. Let us stand up of what we believe. Stand up for the church. Defend the life of the unborn. Let us defend the life of the young people. Amen. Katulad ngayon, maraming kinikidnap ng mga young people. Mga bata. May mga nagiging biktima ng karahasan dahil sa droga. Anong gagawin natin? Di tayo pwedeng manonood lang. Ano ang the best na gagawin po natin? Let us invite the people to the church. Let us share the gospel. Let us equip the people so that they can share the gospel even wherever they are. Yung OVE, yung Romans 6:23, ituro natin para kung saan man sila pumunta, ma-share po natin yan. At least we can save life. Amen. Buti na lang yung batang yun nabuhay. Elementary yun eh. Sinagsak siya eh. Yung babae, under drugs eh. 25 na saksak. Dumaan lang yung bata, taga-Taytay. Pagdaan, pinagsasaksak na. Anong culprit dito? Droga. At saan nanggagaling ang pagbebenta ng droga? Sa greediness. Greediness of the people who are in the position. Amen. Jesus entered the world through a borrowed womb, and He exited this world in a borrowed tomb. Amen. Kaya alam niyo si Jesus, hindi yung yung material dito ang kanyang vinalue. Kasi yung womb na pinagkonsivan niya, hiram lang kay Mary. At kahit yung kanyang pinaglibingan, hiram din. Kaya we will not, sabi ni Jesus, sabi ni Lord, do not spend your money. Wag niyong i-spend yung money niyo sa mga walang eternal value. Hindi po masamang mag-acquire ng property kung ibigay po sa atin yan. But we will gonna spend our money, our time, our talent, our treasure to the things that has eternity, that has eternal. Amen? Amen. This life is temporary and our destiny is eternal. And the church will be arising. Amen. We will keep arising. After the pandemic, ang pandemic natin nag-stop nung year
2022, the lockdown was lifted up. Pero marami pa rin na nasa parang medyo meron pang aftershock sa pandemic. Pero we need to arise, church. Sabi nga, habang may araw pa, habang tag-araw pa, habang tag-ani pa, we will take advantage of the season. Because we do not know where our freedom will end. Kung kailan matatapos yung kalayaan nating i-share ang gospel. Hindi natin to gagawin kung kailan huli na ang lahat. Ngayon na. Sabi ng Corinthians, the salvation is today. Salvation is now. At kung ikaw first time ka and you heard this message, Jesus died on the cross because of our sins. He gave His life. He suffered. He shed His blood so that our sins will be forgiven. And Jesus wanted you to be part of the body of Christ. Jesus wants you to be part of the church. Jesus wants you to be part of the revival. Amen? Hindi lang ikaw ang gusto niyang iligtas. Gusto niya ring iligtas ang pamilya mo. God has a plan for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yung hope and a future po na yan, hindi lang po natin pinag-uusapan ng material. The hope and the future is the eternal life. More than ever, more than anything else, ang kailangan ng tao ay kaligtasan ng kaluluwa. Amen? Hallelujah. There are many people in this generation, they are taking their lives. Nagsisuicide po. Bakit? Kasi yung kaluluwa empty. Ang madalas po nating pinapakain yung katawan. Dahil yan po ang dinidikta ng mundo. Pero ang totoo po, tayo bilang mga tao, ang kailangan po natin una sa lahat ay ang ating kaluluwa ay ma-feed. And there's no other material things, money, physical, that will ever sustain and feed our soul. Only Jesus. Only Jesus. Anong kailangan ng tao? Peace. Sabi ni Jesus, peace I give to you. The peace that the world, the material things, the money cannot give. Yun po ino-offer sa atin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Tayo po tayong lahat. And I want to challenge and invite, to encourage, if you are first-timer today, God is knocking at the door of your heart. Jesus, who died on the cross, He gave His life. He loves you so much. He loves us so much. His sufferings, His death is not just a simple death. He suffered a lot. Physical, emotional, mental, torture. He undergone that difficult, that dark hour. Inundergo po ng ating Panginoong Yesus so that we can be saved. Hindi po relihiyon ang kailangan natin. Ang kailangan po natin ay tagapagligtas. Tagapagligtas ng ating kaluluwa. At kung ano man po ang sitwasyon natin, God is offering you a solution to the eternal problem. Kung hindi po natin tatanggapin ang ating Panginoong Yesus, magkakaroon po talaga tayo ng eternal problem. Anyone, sabi po, kung sino man ang titatanggap kay Jesus, siya po ay bound to judgment. But so easy, napakadali lang po. Pinadali ng ating Diyos, pinadali ng ating Panginoong Yesus ang kaligtasan. Ayan ay sa pamamagitan ng totoong pagsisisi, paglapit sa Kanya, at pagtanggap, pagdeklara na si Jesus ay namatay sa krus, muling nabuhay, at siya ay iyong Panginoon na ngayon. Amen? Mga kapatid, una po sa lahat, I want to encourage yung first time mo lang ngayon. Or maaring you're not sure of your salvation. You are not sure of your eternity. The Lord wants you
na magkaroon ka ng assurance ng buhay na walang hanggan. He is offering you His salvation. Itaas mo lang ang kamay mo and receive Jesus as Lord and Savior. If you understand that Jesus died on the cross, if you understand that God loves you, if you understand that you need a Savior, if your soul needs a Savior, just raise up your hand. Na alam mo na kung anong kulang ng iyong kaluluwa, yan ay si Jesus. Tayo po ay mananalangin. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Meron pa po ba? Huwag po niyong ikahiya. No? If you understand that Jesus is your Savior, Jesus saves, just raise up your hands. Ang desisyon po na ito ay very crucial because it will dictate our eternity. Ang lahat po ng hindi nakita sa aklat ng buhay, they are bound to damnation. Ibig sabihin ni-reject ang Panginoong Jesus. Pero kung ngayong umaga ay tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, may katiyakan ka ng buhay na walang hanggan. Amen? And if you declare that you will become His follower, sige po tayo manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong pagmamahal. Humihingi po ako ng tawad sa lahat po ng aking kasalanang nagawa. Hinihiling ko po na linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. At tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Nananampalataya po ako na ikaw ay namatay sa krus dahil sa aking kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw. Simula po ngayon, ako po ay susunod na sa iyo. Maraming salamat po sa pagliligtas. Salamat po sa kapatawaran. Ito po ang aking dalangin. Amen, amen. Hallelujah. And as a church, come on. Hallelujah. Let us pray. Let us pray for the church. Let us pray for one another. Amen. Pwede nyo bang akbayan yung katabi mo and you pray for that person. He is part of the church. We are the church. Amen. He is part of the church. Let us pray. Hallelujah. Let us pray for that person. Let us pray for them. Let us protect them through our prayers. Amen. Hallelujah. Hindi mo yan kaaway. Siya ay kakampi mo. Siya ay kabahagi ng iglesia, ng church. Lord, salamat po, Panginoon, na kami pinag-isa mo. Magkakaiba man po kami rito, Lord. Magkakaiba ng pamilya, magkakaiba ng pinagmulan, Panginoon, pero pinag-isa mo kami sa iyong pangalan. Ginawa mo kaming kapamilya, Panginoon. Lord, we protect our brothers and sisters. Ano man ang gawa o plano ng kaaway sa kapatid kong ito, Panginoon, balutin mo siya ng iyong banal na dugo. Huwag mo pong hayaan na siya po ay atakihin o mahawakan man o maganap ang anumang plano ng kaaway laban sa kanya. In the name of Jesus, I pray for my brother. I pray for my sister, Lord God. I will be a Joseph the Arimathea of this generation. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ingatan mo po ang aming mga kapatid. At kung sino man, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito, ang may pinagdadaanan, Lord, palakasin mo po siya. Tulungan mo siya sa panahon ng dark hour. Tulungan mo siya sa panahon ng crisis. Lord, kung meron mang emotional pressure, mental pressure, financial pressure, physical pressure, Lord, I pray, Lord, strengthen my brothers, strengthen my sisters, Lord, hallelujah, na ma-overcome niya ang panahon ng dark hour. Lord, and we commit to take care of the body of Christ. We commit to protect and take care of the church. We will gonna arise and we will prepare this generation for the coming revival. Hallelujah! More souls to get saved. More people to come to you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat po sa iyo ang papuri.
matamis at makapangyarihan